Naranasan niyo na ba ang tumira sa bahay na may mga kasamang kaluluwa? Sa kwento ko kasing ito, Sir Van, ay ibabahagi ko ang naging karanasan namin ng pamilya ko sa bahay na dating nasunog. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Michelle. 17 anyos ako simula nang lumipat kami sa probinsya. Dahil wala kaming matutuluyan na bahay, naisipan ni Papa na iparenovate ang dating bahay ng kapatid niya. Marami ang nagtaka sa una kung bakit hindi daw kami gumawa ng bagong bahay na mas magaan sa buhay namin. Sabi ng iba naming kapitbahay, pangit daw ang manirahan sa bahay na nasunog at namatayan. Pero sabi ni Papa, wala naman daw kaso at masama kasi nga kapatid naman niya ang may-ari ng bahay na yon. Habang inaayos pa ni Papa ang bahay, pansamantala muna kaming nakikituloy sa kapatid niya pang isa. Ang sabi pa nga sa amin, mabuting araw na doon kami titira sa bahay na yon para may kapitbahay na sila. Pero tinanong ni Tito kung sure ba raw si Papa na doon kami tumira sa bahay na nasunog. Tumangulang nun si Papa. Tapos inamin ni Tito sa amin na mayroon daw siyang kakaibang nararamdaman sa bahay na yon. Hindi naman daw sa tinatakot niya kami. Gusto lang daw niyang ipaalam agad. Nagtanong ako kung anong kakaiba sa bahay. Sagot niya, minsan may nakikita raw siyang taong nakadungaw sa bintana. Minsan naman may nakatayong tao sa labas ng pinto. Kinilabutan ako nang marinig yon. Mas dumoble ang kilabot sa katawan ko nung sabihin ni Tito na baka raw nagmumulto sa bahay na yon sila tita at ang mga anak nitong nasama sa sunog at namatay. Nung marinig ko nga yon, ay hindi ko kayang ma-imagine ang nangyari sa mga pinsan ko. Hindi na rin ako nagtanong kung ano ang dahilan bakit nasunog ang bahay na yon. Hapon na nang lumipat kami sa bahay. Napatingin ako nun sa bintana. Hindi ko sure yung nakita ko. Dahil may nakita akong nakadungaw na mukha doon. Sa tansya ko, babae yun. Inisip kong baka yung kapatid ko lang. Pero nung tinanong ko siya, hindi naman daw siya dumungaw sa bintana. Nagsitayuan ng mga balahibo ko dahil doon, Sir Van. Naalala ko nung kumakain kami ng hapunan. Tinanong ko si Papa kung ano ang dahilan ng pagkasunog ng bahay na yon. Sasagot na sana si Papa nang bigla na lang nahulog ang baso sa lapag. Tapos may narinig akong boses na bumulong sa tenga ko. Manahimik ka. Kinilabutan ako dahil sa narinig. Hindi ko alam kung sino yon at kaninong boses ang bumulong sa akin. Hindi ko na tinanong ulit si Papa tungkol doon hanggang sa natulog na kami. Maayos naman ang unang gabi namin. Pero nung sumunod na gabi, nakarinig ako ng mga yabag na naghahabulan sa sala. Tapos mga gamit sa kusina na parang hinahalungkat. At hindi lang yon, may mga boses akong narinig na nagbabangayan. Akala ko nga sa kapitbahay lang namin, kaya hindi ko na lang pinansin at bumalik sa pagkakatulog. Sumunod na gabi, Sir Van. Bandang 8:00. Inaya ko ng kapatid kong pumasok sa kwarto. Bago kami umalis sa sala, pinatay ko muna yung ilaw. Pero agad ko rin binuksan nung may maaninag akong figura ng tao sa sala. Wala naman akong nakita, kaya tinanong ako ng kapatid ko kung sino ang hinahanap. Sabi ko noon may nakita akong tao na nakaupo sa upuan. Pero sabi niya baka raw yung nakikita ko ay yung mga taong kasama namin sa bahay na yun. Nagtaka ako sa sinabi ng kapatid ko. At saka siya hinila papasok sa kwarto. Pero bago yon, nakita kong merong kinawayan ng kapatid ko sa dilim. Kaya sinaway ko siya dahil kinikilabutan ako. Pagpasok sa loob, tinanong ko ito tungkol sa sinabi niya. Sir Van, inamin sa akin ng kapatid ko na hindi lang daw kami ang nakatira sa bahay na yon. Tuwing gabi raw may nakikita at naririnig ang kapatid ko sa sala. Nung minsan niyang sinilip kung ano yon, doon niya nakita na may naglalaro na 2 bata doon. Ang nakakatakot lang daw ay sunog ang katawan ng mga ito.
Agad kong pinatahimik ang kapatid ko nung may marinig na naman akong sumigaw sa tenga ko. Sir Van, isa sa mga napansin ko sa bahay na yon, sa tuwing napag-uusapan namin ang tungkol sa bahay, bigla-bigla na lang may sumisigaw sa tenga ko. Nung una, boses ng babae na sa tansya ko kaidaran lang ni mama. Tapos nung sa pangalawang pagkakataon na yon, boses ng isang binatang lalaki. Ang sabi ko sa kapatid ko, wag na namin ituloy ang pinag-uusapan. Binalaan ko rin siya na wag nang papansinin ng mga nakikita sa bahay na yon. At ang isa ko pang karanasan sa bahay na yon ay ang iniwan kami ni mama at papa dahil umuwi sila sa Manila para ibenta yung lupa namin. Galing kaming palengke ng kapatid ko. Malapit na kami sa bahay nun nang may mapansin akong taong nakatayo sa bahay. Napadaan pa kami kila tito at tinanong kung nakauwi na ba sila papa. Ang sabi niya wala pa raw. Kaya nagtaka ako kung sino yung taong nakatayo sa harap ng pinto. Nung oras na yun tumawag si papa. Agad ko itong tinanong kung nakauwi na ba sila. Ang sabi niya hindi pa raw dahil kinabukasan pa sila makakauwi ni mama. Pagtingin ko sa pinto ng bahay wala na doon yung lalaki. Bandang 11:00 ng gabi. Bigla na lang akong nakaamoy ng nasusunog na buhok. Halos masuka na ako sa amoy dahil sa baho. Lumabas ako sa kwarto at pumunta ng CR para maghilamos ng mukha. Naghilamos ako ng ilang beses at sa pangatlong pag-angat ko ng mukha, napasigaw ako sa gulat. May babae sa likuran ko, Sir Van. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa kwarto at niyakap ang kapatid ko. Tinanong niya ako kung napano daw ako. Hindi ko na sinabi ang nakita dahil ayokong pati siya ay matakot. Nung makauwi sila papa at mama, Sir Van, kinuwento ko sa kanila ang mga naganap. Si mama biglang natakot pero si papa nagdadalawang isip kung maniniwala ba siya o hindi sa mga sinabi ko. Pero nung sumunod na gabi, nakaamoy ako ulit ng nasusunog na balat ng tao. Kinato ko ang pinto nila mama. Bumukas naman agad yon. Tinanong ko sila kung may naaamoy na balat na nasusunog. Sabi ni papa, baka sa kapitbahay lang daw nang gagaling ang amoy. Baka merong nag-iihaw ng karne. Pero napaisip ako, Sir Van, sa sinabi ni papa. Sinong tao ang mag-iihaw sa oras ng hating gabi? Hindi pa natapos ang mga karanasan namin sa bahay na yon. Dahil naging sunod-sunod ng mga kakaiba kong nararamdaman. Nasa sala sila mama at papa bandang 10:00. Meron silang sinusubaybayan na drama. Pumunta ako ng CR dahil naiihi ako. Nung naroon na ako sa loob, biglang nanlamig ang mga kamay ko. Kasi naalala ko yung nakita. Mas lalong dumoble ang takot ko nung hindi ko makita ang nasa likuran. Dahil sa mahina na ang ilaw doon at hindi pa napapalitan. Ilang saglit pa nung matatapos na ako, bigla na lang akong napatingin sa balikat ko. May malamig na pumapatak sa balikat ko. At nung makita ko yun ay tubig lang pala. Dahan-dahan akong tumingala sa itaas. Napasigaw ako sa gulat nung makitang may nakadungaw sa akin. Nangangamoy sunog na karne ang taong nakadungaw sa akin, Sir Van. Meron itong sinasabi pero hindi ko marinig. Sa labas ng pinto narinig ko ang boses ni Papa at Mama. Dahil sa takot, hindi ko nagawang kumilos para buksan ang pinto. Nakatitig lang ang mga mata ko sa taong sunog na nasa itaas. Hanggang isang malakas na lagabog ang narinig ko sa may pinto. Sinipa ni Papa ang pinto. Inalalayan naman ako ni Mama na makatayo. Para akong tinatrangkaso sa panginginig ng katawan. Maging ang salita ko utal-utal ng gabing yon. Napatakip ako sa tenga nung may mga bulong akong narinig. Pinapaalis kami sa bahay. Meron ding boses na sinisigawan ako. Tapos may isang boses na sinasabihan akong huwag kong pansinin ng iba. Hindi naging sapat kay Papa ang mga kwento ko at nangyari sa akin sa CR para umalis kami sa bahay na yon. Hanggang sa dumating sa punto na nakita ko ang kapatid kong nahihirapang huminga. Bandang 12:00 na yun ng hating gabi. Ang bigat ng bawat hininga niya, Sir Van. Ginising ko siya at tinanong kung maayos lang ba siya. Umiling ito sa akin sabay iyak, kaya nataranta ako.
Dinala ko siya sa kwarto nila mama para sila mismo ang magtanong sa kapatid ko kung napaano. Umiiyak na kinuwento ng kapatid ko na meron daw babaeng nakadagan sa dibdib niya. Tinanong ni Papa kung sinong babae. Sabi ng kapatid ko, hindi daw niya kilala dahil sunog ang mukha nito. Bumalik kami ulit sa kwarto ng kapatid ko. Pero maya-maya pa, doon mismo yun nanggagaling sa kwarto nila Papa. Dahil doon, bumalik kami ng kapatid ko tapos kumatok sa pinto. Nagtataka sila mamang tumingin sa amin. Tinanong sila ng kapatid ko kung nagbabangayan ba sila. Umiling naman si Papa at Mama. Dahil sa mga nangyayari sa bahay na yon, Sir Van, kay Tito ako nagtanong kung paano nasunog ang bahay na yon. Hindi naman siya nagdalawang isip na ikwento sa akin ang lahat. Ayon sa kanya, nakapag-asawa daw ang kapatid nila ng isang babaeng bungangera at may 3 anak sa unang asawa. Para kay Tito, palamunin lang daw ng kapatid niya ang mag-iina na yon. Tapos nalaman pa ng kapatid niya na may ibang lalaki ang asawang babae. Nung gabi raw bago masunog ang bahay, hindi raw yun aksidente lang, kundi sinadya ng kapatid niyang sunugin. Lasing daw umalis sa bahay nila Tito ang kapatid niya at nabanggit nito na susunugin daw niya yung mga taong walang kwenta sa bahay na yon. Akala daw ni Tito nagbibiro lang ang kapatid niya kaya nakapagbitaw ng ganong salita dahil sa kalasingan. Pero bandang 12:00 daw ng hating gabi, narinig na lang nila na may sumisigaw sa bahay na yon habang nasusunog ang kalahati ng bahay. Sinabi rin sa akin ni Tito na hindi lang kami ang nakatira sa bahay na yon. Nakuwento ko rin sa kanya yung mga nagaganap sa bahay. Saka sa tuwing gusto kong buksan ng tungkol sa nangyari, may mga boses akong naririnig na pinipigilan ako. Sabi ni Tito, baka raw nagagalit ang mga kaluluwa sa bahay na yon at ayaw ng mga ito pag-usapan ng nangyari. Mabuti na lang, Sir Van, sa bandang huli, naniwala sa amin si Papa dahil mismong mga mata niya rin ang nakakita sa mga taong sunog ang buong katawan. Magandang gabi, Sir Van. Ako nga pala si Mateo. Gusto ko pong ibahagi sa channel na malikmata ang kwento ko. 15 anyos ako ng mga panahon na nasunog ang bahay ni Lola. Nag-iisa lang siya nun sa bahay. Kami na lang ni Mama at Papa ang kasama niya. May sarili naman kaming bahay. Yun nga lang kay Lola ako nakatira para na rin may magbantay sa kanya. Yung sarili naming bahay ay katabi lang ng bahay ni Lola. Bale, 20 hakbang lang ang layo mula sa isa't isa. Naisipan kong ipadala ang kwento ko para na rin matahimik na ako sa mga nangyari. Buong buhay ko pinagsisisihan yung nangyari kay Lola. Hanggang ngayon kasi sinisisi ko ang sarili kung bakit namatay siya sa sunog. Alam kong mali ang nagawa kong iwan si Lola na mag-isa nung gabi na yon. Alam ko rin sa sarili na isip bata na siya. Kaya kinakailangan talagang bantayan siya. Lalo pa minsan may nagagawa siyang delikado para sa sarili. Pero hindi ko alam kung bakit nung gabi na yon ay naisipan kong iwan siya. Sabi ni Papa baka raw Diyos na ang gumawa ng dahilan para kunin sa amin si Lola. Pero para sa akin, kasalanan ko ang nangyari. Kaya hanggang ngayon hindi pa ako nakakapag-move on sa pagkawala niya. Mas lalo na kapag nagpaparamdam siya doon mismo sa bahay na yon. Sa totoo lang, hindi naman ako natakot nung malaman kong nasa bahay pa rin na yon ang kaluluwa ni Lola. May minsan din na parang nakita ko siyang nakatayo sa pinto ng kwarto niya. Aaminin kong sa umpisa nakaramdam ako ng kilabot dahil first time kong makakita ng multo sa buong buhay ko. Pero nung malaman kong si Lola yon, halos matuwa ako dahil kahit patay na siya ay nakikita ko pa rin siya. Naisipan kong sa bahay ni Lola tumira. Inayos ko ang nasunog na bahagi ng bahay. Nagmula sa kwarto ni Lola ang sunog, kaya hinala ko nung gabi na umalis ako ay lumabas siya ng kwarto. Si Lola kasi yung tipo na kapag nakakakita ng apoy, natutuwa siya.
Siguro dahil na rin sa pagkaisip bata niya, kaya ganon. Ganito kasi ang nangyari, Sir Van. Birthday ng kaibigan ko nung araw na yon. Hindi ako nakapunta. Pero sabi ko hahabol lang kapag nakatulog na si Lola. 7 PM ang oras ng tulog ni Lola. Sila mama at papa naman tulog na ng mga oras na yon. Dahil na rin siguro sa pagod maghapon kakadeliver ng mga gulay sa merkado. Matapos kong pakainin si Lola, iniwan ko siya saglit sa kusina. Pagbalik ko, nanlaki ang mga mata ko. Nung makitang ibubuhos na sana niya sa lapag ang krudo. Nung gabi na yon, may hawak din siyang posporo. Nung kinuha ko sa kanya ang mga bagay na yon, bigla siyang nagtantrum na parang bata. Gusto ko ng apoy! Gusto ko yun! Wika ni Lola sa akin. Pero nagawan ko ng paraan para malingat siya at makalimutan ng apoy. Nung makatulog si Lola, tinago ko yung krudo at posporo sa hindi niya makikita. Saktong 9 PM umalis ako sa bahay. 1 oras lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Pero may isa kaming kapitbahay na naroon sa kaarawan ng kaibigan ko. Nakita kong takot at namumutla ang mukha nitong lumapit sa akin. Ang sabi niya, nasusunog daw ang bahay namin ni Lola. Kaya kumaripas ako ng takbo pagkarinig ko ng sunog. Malapit na ako sa bahay. Kitang-kita ko ang laki ng apoy. May mga tao na sa harap ng bahay na nagsasaboy ng tubig. Maging sila mama at papa, ganun din ang ginagawa. Natuod ako nun sa kinatatayuan. Nanginig ang buo kong katawan. Lalo na nung marinig ko ang sigaw ni Lola na talagang nasasaktan. Ang huli ko lang narinig na sigaw niya ay ang salita na, "Apo ko." Sa kasamaang palad, namatay si Lola sa bahay na yon. Hindi namin siya nailigtas. Kaya simula nun tinawag ko ang sarili na walang kwentang apo. Nung araw ng lamay ni Lola, doon nagsimula ang lahat. Sa bahay namin inuwi ang bangkay niya. Habang pinaglalamayan siya ng mga tao, nakatambay lang ako nun sa bintana kung saan nakikita ko ang bahay ni Lola. Habang nakatingin ako doon, may nakita akong ilaw, Sir Van. Yun bang galing sa lighter? Patay sindi yun. Lumapit ako para makita kung ano talaga yon. Kaso bigla itong nawala. May naramdaman akong mga braso at kamay na malamig na yumakap sa akin. Tumayo ang mga balahibo ko, kaya napahaplos ako sa braso. Bumalik ako sa bahay dahil tinawag ako ni Mama. Tumulong ako saglit sa mga gawain. Pasado 10:00 na ng gabi. Nang maisipan kong matulog. Konti na lang din ang mga taong naglalamay. Kaya sila Mama na lang daw ang magpupuyat. Habang nasa kwarto ako, Sir Van, unti-unti na sana akong pumipikit nang biglang narinig ko ang boses ni Lola sa bahay niya. "Apo!" Napabangon ako nun at hinintay na marinig yung tawag ni Lola. Kaso hindi na nasundan yon. Kahit anong pilit kong matulog, halos ayaw makisama ng mata ko. Kaya naman naisipan kong doon mismo ako matulog sa bahay ni Lola na nasunog. Sa upuan lang ako nun humiga hanggang sa narinig ko ulit yung boses ni Lola. "Malamig dyan." Hindi ko na lang pinansin yun dahil antok na antok ako ng mga oras na yon. Bago ako tuluyan lamunin ng antok, naramdaman kong may humaplos sa ulo ko. Pagkatapos nun, mahimbing akong nakatulog. Tirik na ang araw nung magising ako, Sir Van. Tinanong ako ni Papa kung bakit doon ko naisipang matulog sa bahay ni Lola. Sabi ko mas komportable ako doon, lalo na sa gabi. Ang sabi ni Papa, kapag nailibing na si Lola, aayusin namin ang bahay na yon. Bagay na nangyari nga. Inayos din namin ni Papa ang kwarto ni Lola dahil doon ko tinago lahat ng mga gamit na importante kay Lola. Matapos ang lahat, doon na ako natutulog tuwing sasapit ang gabi. Unang gabi ko na mag-isa sa bahay ni Lola. Nasa kabilang kwarto na ako noon nang marinig kong bumukas yung pinto sa kwarto ni Lola. Hindi ako nag-abalang tingnan yon at hinayaan na lang. Bandang 9:00 ng gabi, umuwi ako kila Mama para kumain.
Habang nasa kusina ako, nagtanong si mama kung anong oras daw ako natulog nung gabi na lumipat ako sa bahay ni Lola. Sabi ko mga alas 7, tulog na ako. Pero tanong ni mama, kaninong boses daw ang narinig niya sa bahay na yon? Anong boses, ma? Tanong ko. Umiling lang ito at sinabi na baka guni-guni lang niya yon. Iniwan na ako ni mama mag-isa sa kusina. Isara ko na lang daw ang pinto at ayusin ang kinainan bago umuwi. Pabalik na ako nun sa bahay ni Lola. Nasa labas pa lang ako ng pinto nang may maamoy akong pamilyar sa akin. Amoy lutong putsero sa loob ng bahay. Natatandaan ko na palagi yun niluluto ni Lola nung hindi pa siya isip bata. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Dumiretso na ako sa kwarto pero paglagpas ko ng kusina, dinig na dinig ko ang boses ni Lola doon. Hindi ka ba kakain? Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang marinig yun. Dahan-dahan akong naglakad pa kusina. Sa bukana pa lang ako ng pinto nang may mapansin akong anino sa pader. Kahit isang anino lang, Sir Van, nakilala ko kung sino yon. Siyempre walang iba kundi si Lola. Sa tali pa lang ng buhok nito sa pabilog ay kilala ko na. Pumasok ako sa kusina. Halos mawindang ako sa nakita. Hindi ako makapaniwalang nakikita ko si Lola. Nakangiti ito habang nakatingin sa akin. Niyayaya niya akong kumain pero hindi ako gumalaw. Nung hindi ako kumilos sa kinatatayuan, nakita akong si Lola na lang ang tumayo at dahan-dahang lumapit sa akin. Napatras naman ako ng konti pero malamig ulit na hangin ang naramdaman ko. Biglang naglaho si Lola sa harapan ko. Bumalik na ako nun sa kwarto at natulog na. Bandang 11 PM, Sir Van. Naramdaman kong may kamay na yumuyugyog sa balikat ko. Nagising ako nun at pipikit-pikit pa ang mata. Malabo pa ang paningin ko. Sa gilid ng kama ko may naaninag akong figura ng tao. Hanggang sa unti-unti kong naririnig ng malinaw ang boses nito. Sa pagkakataon na yon, Sir Van, hindi ako nakaramdam ng takot. Kahit alam kong si Lola ang figura ng nakikita ko. Kinabukasan sinabi ko kay Papa na bumibisita si Lola sa bahay na yon. Sabi niya hayaan ko lang daw dahil baka ayaw pang umalis ni Lola. May mga kaluluwa daw talaga na bumabalik kung saan ito namatay. Sabi pa ni Papa, baka raw may gustong sabihin sa akin si Lola kaya nagpaparamdam ito at nagpapakita. Kausapin ko raw si Lola kung sakaling magpakita sa akin ulit para na rin daw matahimik ang kaluluwa nito. May isang beses na natutulog ako, Sir Van. Napanaginipan ko si Lola. Rinig na rinig ko ang panaghoy niya habang nasusunog sa bahay na yon. Ang sabi niya, hirap na daw siya. Kailangan ko na raw siyang palayain, saka ang sarili ko sa nangyari. Hindi ko raw kasalanan kung bakit siya namatay. Matatahimik lang daw siya kapag pinalaya ko ang sarili sa nangyari. Hanggang sa unti-unting naglaho si Lola sa panaginip ko. Pagkagising ko, basa ang mga pisngi ko ng luha. Hanggang sa napahugulhol na lang ako. Sinikap kong kalimutan ang nangyari. Kaya simula noon, hindi ko na nararamdaman si Lola sa bahay. Pero may pagkakataon na hindi ko pa rin tanggap sa sarili na napabayaan ko si Lola ng panahon na yon. Mapagpalang araw po, Sir Van. Tawagin mo na lang ako sa pangalan na Lolit. 59 years old na po ako sa kasalukuyan. Itong kwento ko na ibabahagi ay nangyari nung panahon na dalaga pa ako at isang yaya. Bale, hayaan niyo akong ilahad ang tungkol sa ampon na siyang naging dahilan kung bakit nasunog ang bahay. Saka apo ko na lang din ang nagsulat ng kwento ko habang isinasalaysay ko sa kanya ang buong nangyari. Sana ay magustuhan nyo kahit hindi man gaanong nakakatakot. 18 years old ako nang mamasukan bilang katulong.
Doon lang din mismo sa bayan namin. Nung una, isang katulong ang papel ko sa bahay na yon. Wala pang anak ang mga amo ko. Sa pagkakatanda ko, may problemang isa sa kanila, kaya hindi nabiyayaan ng anak. Hanggang sa nag-ampon sila ng bata sa urban. Kasama nila akong pumunta sa ampunan. Sa unang kita ko pa lang sa bata sa urban, hindi na maganda ang kutob ko. Hindi naman sa mapanghusga akong tao, lalo na sa bata. Iba kasi yung pakiramdam ko. Yun bang nakikita mo sa itsura ng isang tao na parang hindi gagawa ng mabuti. Ako ang naging yaya ni Leonora sa urban, yung batang inampon. Habang lumalaki yung batang yon, napapansin kong palagi itong tahimik sa isang tabi. Hanggang sa dumating sa point na nabuntis yung amo kong babae. Doon na nagsimula ang lahat ng pagbabago sa bahay. Hindi naging masaya si Leonora nung malaman itong nagbubuntis ang mama niya. Tuwing sasapit ang alas 11 ng gabi sa urban, bigla na lang akong nagigising sa hindi malaman na dahilan. May isang beses na lumabas ako sa kwarto at pumunta ng kusina. Bago ko marating ang kusina, madadaanan ko muna yung kwarto ng mga amo ko. Nung nakalampas na ako ng isang hakbang, napansin kong nakabukas ng konti ang pinto. Hindi yun nasara ng maayos. Isasara ko na sana nang makarinig ako ng kaluskos sa loob. Dahil sa kuryosidad, sinilip ko kung ano yung kaluskos. Nakita kong nasa loob ng kwarto na yun si Leonora. Nakatayo ito sa gilid ng amo kong babae. Nakita kong hinaplos niya ang tiyan ng mama niya. Hanggang sa nakita kong papalabas na siya ng kwarto. Kaya nagtago ako sa isang sulok na hindi niya ako makikita. Nagtaka ako nung marinig kong kinakausap ni Leonora ang sarili. Sabay sampal sa kanyang ulo. Hindi ko gagawin yun. Wika niya na hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Hanggang sa naging sunod-sunod ang pagkawirdo ni Leonora. Isang gabi, narinig kong parang may kausap siya sa kwarto niya. Pero wala naman akong naririnig na ibang boses. Kinilabutan ako nung marinig ang sinabi niyang, "Hindi ko susunugin ang bahay na ito." Galit ang boses niya. Tapos meron siyang pinapaalis sa kwarto niya. Dahil sa takot, agad kong sinabi sa mga amo ko ang tungkol kay Leonora. Pero hindi sila naniwala. Baka raw guni-guni ko lang ang mga narinig. Sabi pa nila, bakit naman daw susunugin ni Leonora ang bahay nang walang dahilan? Pero para sa akin, unti-unti nang nagsiselos ang ampon nila nung mga panahon na yon. Hanggang naipanganak ng amo kong babae yung ipinagbubuntis niya. Napansin kong hindi na gaanong nabibigyan pansin ng mga amo ko si Leonora. Isang gabi nun, kukuha sana ako ng maligamgam na tubig para ipamunas ng amo ko. Nang madatnan ko si Leonora sa kusina. May hawak itong lighter at pinaglalaroan niya ang bagay na yon. Kinuha ko yung lighter sa kamay niya na ikinagulat nito. Pinagalitan ko siya at sinabihan na bawal maglaro ng ganon sa bahay dahil delikado, baka makasunog pa siya. Pero tumawa lang ito nung gabi na yon, Sir Van. Bigla akong natakot dahil parang hindi si Leonora ang kaharap ko. Marami akong napapansin sa bata na yon na kahina-hinala. Hindi ko naman magawang magsumbong dahil hindi ako pinaniniwalaan ng mga amo ko. Kaya tahimik lang akong nagmamasid sa bawat kilos ni Leonora. Napansin ko noong mga nagdaang araw, habang karga ng amo kong babae ang sanggol, nanlilisik ang mga mata ni Leonora habang nakatingin sa mga umampun sa kanya. Medyo nasaktan ako para kay Leonora kahit papano. Kasi ay naging alaga ako siya. Pagsapit ng gabi, Sir Van, bandang alas 12, bigla akong napabangon nung marinig ang iyak ng sanggol. Paglabas ko sa kwarto, nakasalubong ko ang mga amo ko. Papunta rin sila nun sa kwarto ng anak nila. Naabutan namin si Leonora na mahigpit ang hawak sa kamay ng sanggol.
Dahil sa galit ng amo kong lalaki, pinalayas niya sa bahay na yun si Leonora. Pero bago ito umalis, nagbanta siya na babalik daw siya at susunugin ang bahay na yon. Kaya wag daw kaming matulog ng mahimbing sa gabi. Nagsitayuan ng mga balahibo ko dahil biglang nag-iba ang boses ni Leonora. Sabi ng amo kong lalaki, hindi naman daw kayang gawin ng isang bata ang magsunog ng bahay. Tamang sabi-sabi lang daw yon at wag nang pansinin. Pero nung mga oras na yon, ay nilamon ng takot ang buo kong pagkatao. Alam ko kasing hindi na yun ang batang si Leonora na pinalaki ko. Bigla na lang talaga itong nagbago at yun ang hindi napansin ng mga amo ko. Sumunod na mga nagdaan na araw sa Urbana, lalo na sa gabi, may mga oras na nakakarinig ako ng yabag sa dilim. Meron din akong naririnig na pagbukas at sara ng pinto. Naaalala ko nung gabing sa kwarto ako ng anak ng amo ko natulog. Kahit nakapikit ako noon, ang lakas ng pakiramdam ko na merong nakasilip sa pinto. Bigla akong napamulat nang marinig kong sumara ang pinto at may yabag na papalayo. Nagmamadali ako noon para makita ako kung sino ang naroon sa labas. Pero katahimikan ang bumungad sa akin. Nagsitayuan na naman ang balahibo ko nang may mapansin na anino sa pader sa Urban. Dahil sa takot ko, isinara ko ang pinto at nilak. Bigla kasing pumasok sa isip ko si Leonora, lalo na yung banta niya bago umalis. Ilang linggo noon nang wala kaming naging balita kay Leonora. Nakiusap din ako sa mga amo ko na hanapin namin yung anak nila. Pero sayang lang daw sa oras. Hindi ko maintindihan kung bakit nagbago ang pakikitungo ng amo kong lalaki kay Leonora. Gustong hanapin ng amo kong babae si Leonora, pero tutulang asawa nito. Kaya naman hindi ko masisisi si Leonora kung bakit nagbago rin ang ugali niya. Ipinagpasa Diyos ko na lang ng mga panahon na yon na sana hindi mangyari ang banta ni Leonora. Isang umaga sa Urban, nagtaka ako nung makita ang bakas ng tsinelas sa lapag. Mula sa labas ng kwarto ng sanggol, sinundan ko ang bakas na yon hanggang sa napunta ako sa kusina. Nilibot ko ang buong bahay. Wala akong ibang nakitang bakas sa ibang parte ng bahay. Tanging doon lang talaga sa kusina at sa labas ng kwarto. Napaisip ako kung kaninong bakas yon. Isang kasambayang nakita ko. Tinanong ko ito tungkol sa bakas ng tsinelas. Hindi rin ito alam kung bakit may ganun sa lapag. Bumulong siya sa akin na baka raw nakapasok si Leonora sa bahay at saktong tulog na ang lahat. Mabilis na sumapit ang gabi sa Urban. Tulog na rin ang sanggol na binabantayan ko. Napansin kong nakabukas pang bintana. Nung isasara ko na sana yon, natulala ako sa nakita. Kitang-kita ng mga mata ko na naroon si Leonora sa tapat ng gate. Agad kong sinara ang bintana at sumilip ulit. Pero wala na ito doon. Nung masiguro kong nakalak ang bintana, lumabas muna ako ng kwarto. May mga kasambahay pa rin nagising ng mga oras na yon. Halos lumuwa sa kaba ang puso ko nang makita ko ulit si Leonora. Sa pagkakataon na yon, naroon siya sa harap ng glass wall. Dahil sa pagkagulat, nabitawan kong hawak na baso at nabasag yun. Dahil sa ingay na nagawa ko, nagising ang mga amo ko at nagtanong kung anong ingay daw yon. Sinabi kong nagulat ako dahil nakita ko si Leonora. Itinuro ko pa sa kanila kung saan ito nakatayo, pero wala na ito doon. Bandang hating gabi sa Urban, nalimpungatan ako nang biglang sumakit ang tiyan ko. Pero may iba akong naamoy sa buong bahay. Nangangamoy gas ng mga oras na yon. Ginising ko ang kasama ko sa kwarto. Maging ito ay naamoy din ng gas. Tapos nakaamoy kami na parang may nasusunog. Paglabas namin sa Urban, umaapoy na ang kusina. Kaya naman dali-dali namin ginising ang mga amo namin. Tapos bumalik ako sa kwarto ng anak ng amo ko. Pero hindi ito nakabukas. Nakalak yun sa loob. Kaya nataranta ang amo namin na babae.
Yung amo kong lalaki tumawag ng rescue para sa sunog. Yun ang gabi na hindi ko malilimutan, Sir Van. Sa kasamaang palad, hindi namin nailigtas ang baby sa loob. Pero bago lamunin ng apoy ang kwarto na yon, may narinig akong kumakanta at iyak ng sanggol. At ang mas nakakakilabot pa ay yung halakhak na narinig ko mula sa kwarto na yon. Agad ding naapula ang apoy sa kwarto at kusina dahil dumating ang mga bumbero. Nakumpirma namin na bangkay ni Leonora yon at nang sanggol ang nakita sa kwarto. Yung amo kong lalaki hindi na nakakapaglakad dahil nalumpo ito ng panahon na nasunog ang bahay. Ipinaayos ulit nila ang bahay. Pero gabi-gabi akong nakakarinig ng iyak ng sanggol at ang boses ni Leonora na kumakanta. Kaya naman nagpaalam na akong umalis sa bahay na yon dahil may mga kababalaghan ng nagaganap. Minsan nga nakikita ko si Leonora sa kusina, naglalaro ng lighter, tapos bigla na lang naglalaho. May isang beses din na nagpakita siya sa panaginip ko. Humihingi siya ng tulong para matahimik ang kaluluwa niya. Ang ginagawa ko, pinagtitiri ko sila ng kandila doon mismo sa kwarto na yon. At ito ang kwento na hindi ko makakalimutan kailanman, Sir Van. Nang dahil sa ampon na yon, nasunog ang bahay at may nadamay pang inosenteng sanggol. Sa tingin ko, Sir Van, hanggang ngayon, kung iisipin lang ng mabuti, parehong nagkulang sa isa't isa ang mga amo ko at si Leonora.